The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. In the course of his teaching, Jesus said to the crowds, "Beware of the scribes who like to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and places of honor at banquets. They devour the houses of widows, and as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very severe condemnation." Jesus sat down opposite the treasury and observed how the crowd put money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow also came and put in 2 small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury, for they have all contributed from their surplus wealth. But she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayapayabak po kay gayaman. Mayapayabak po. Kapanwalan da puring dakal kay katamo, potang kanong ing metong nga pengari, yanamo ing mitatagan kaya. Ibiye at ibiye pa, kinanak na. Ang isang magulang, yun na lamang yung natitira sa kanya, pero ito'y ibibigay at ibibigay pa rin niya sa anak niya. Diba? I believe in that. Tutuya po ita. Ngarapin po ring matwa, ewari po. In kanong meto nga pengari, isubo na niya mo, ibiene pa, kinganak na rugo. At kapag ka naibigay na po ng isang magulang, yung natitira na lamang sa kanya, sa anak niya, doble daw yung sayang nararamdaman sa puso niya ng isang magulang. Sa ganyang aspeto ko po nakikita yung babaeng balo, the poor widow in our gospel for this Sunday. The message of the gospel this Sunday is about giving. It is about giving, sharing. Jesus praises the poor widow who drops 2 small coins in the coffer of the temple, unlike those who have much in them, unlike the others who put in their surplus money. Nakita naman po natin sa ating ebanghelyo ngayong linggo kung paano po pinure, kinabiliban ni Jesus yung babaeng balo sa pagbasa natin. The poor widow receives the praise of Jesus. Why? Why? Because she gave all she had to live on. Nepo? Pinuri nining Ginoo, iting babaeng may balo, king kay katamong ebanghelyo, bakit? Uling ila namong kaya, binyeno pa. Ila namo kabud, ikwano pang pigkalub. She gave all she had to live on. Alam po ninyo, hindi naman talaga kailangan na dapat ay mayaman ka upang makatulong ka. Hindi totoo yun. The message of Jesus in the gospel this Sunday is very clear. Each of us, each one of us, every person is capable of sharing, of giving, no matter how poor or needy that person is. Nobody is so destitute that she or he cannot give. Basta't kaya mo, makakatulong ka. Lahat po tayo. Kay matanda ka, kay bata ka, kay mayaman ka, kay mahirap ka, makakapagbigay ka.
Makakatulong ka. Sabi nga po nung paniniwala natin, yung salita sa Tagalog, sa Filipino, sa abot ng iyong makakaya. Basta tagyo mo, makasahod ka, makaibig ka. May po. There are 3 classes of giving. 3 classes of giving. At nais ko pong ibahagi ito sa inyong lahat ngayong linggo. 3 classes of giving. First, many people would give because they are pressured to do so. Alam po ninyo yung iba, sa totoo lang, nagbibigay sila pero mabigat sa puso nila na nagbigay sila o na nagkaloob sila. Others hate to give. Itang mabayat king lugda pero sinawbla. Di nga liwa Ma'am Yela, uling king tutu, itang mga pilitan lamo. Di nga liwa Ma'am Yela, uling king tutu, marine no man nung Yela, Ma'am Yela. May iba nga po Yung iba kapag kanilapitan nila yung isang tao, halimbawa, humihingi sila ng tulong sa isang tao. Kung minsan naayawan sila. Kung minsan yung nilalapitan nila, magagalit pa sa kanila. Ayaw nila. Natatandaan ko pa po noong Paris Priest pa po ako sa Coastal Paris doon sa Bulacus, Masantol. Mayroon po akong parokyano doon, nagpapahiram siya ng pera. Ano kasing tawag natin sa mga nagpapahiram ng pera? Akala ko 5'7". Height yun. 5'6", di po ba? So nagpapahiram siya ng pera, paparam yung pera. Kaso may paniniwala siya. Medyo nakakatawa itong paniniwala niya. Nagpapahiram siya ng pera, pero kapag madilim na, gabi na, bawal na. Kesyo, malas daw yun. Kesyo, hindi daw tama yun. Hindi daw naaayon yun. Nagkataon po, tiyempo, itong isang kabaryo niya nangailangan emergency. Gaya ng sinabi ko, pag gabi na, hindi siya naglalabas ng pera. Bawal na. Malas daw. Sa kanya, yun ang paniniwala niya. Emergency. Urgent rugo. Humihiram itong kabaryo niya sa kanya. Alam po ninyo, nagtatatalak-talak daw po siya. Ang daming sinabi. Alam mo naman na hindi ako naglalabas ng pera pag gabi na, pag madilim na. Kung gusto mo, hintayin mo na lang bukas. Ng umaga, balikan mo ko. Pagana ka po. Nung ka rin pala bisang mamye, nakamamye. Kesa ro ko ketang karakal mo pa mo, pikatak-katakat, pikatal-katal. Nepo. Heto pa. Sabihin natin may project, may proyekto, may project. Tapos, welcome lahat ng mga gustong tumulong. Welcome lahat ang gustong magbigay ng donasyon. Pero balo yun po, aminan taman po tali, whether we admit it or not. Kung sino pa po yung maraming sinasabi, kung sino pa po yung mga nagtatalak-talak, kung sino pa po yung mga mareklamo, sila yung hindi nagbibigay. Yun ang totoo. Nung ninuretang dakal sa sabyan, nung ninuruguretang mareklamo, namamiyeging totoo. At mabayat king lugda potang mamiyela. Magkalugla. Bakit? Kasi gusto nila, tumatanggap lang sila. Imburida kakabidla mo, tatanggap mo, manikwala mo, manakitan mo. At sabihin mo sa kanilang tumulong sila, magbigay sila, wala po sa bokabularyo nila. Others would give because they are pressured to do so. Second point, others give, they give because they don't want to be embarrassed. Yung iba po kapag nagbibigay sila, tila ba isang obligasyon sa kanila na magbigay sila. Ating tao, mamiyela, pero obligasyon ka rin pa mamiyera. Yung iba nga nilalapitan mo, hihingi ka ng tulong sa kanila. Pag lumalapit ka sa kanila, tila ba naho-hold up sila. Sobre na naman, envelope na naman, nano na naman yung kaya kayong lalapit. May kilala nga po ako May kilala ako. Kung minsan nagtatanungan sila, may papag-compare lang. Sister, magkano binigay mo? Sister, 200 pesos. Sister, okay na bang ibigay yung 100 pesos? Sister, kahit 50 pesos na lang okay na.
Alam po ninyo, totoo yan. Akala ninyo kaming mga pare ninyo, ang inyong mga pinag-uusapan. Pagka kami magkakasama-sama kaming mga pare, kayo rin po ang gamit namin. Some give because they see it as an obligation for them when they give, when they help. Ay, ito po yung pinakamaganda, my third point. Others give because they are grateful. Amen? Grateful hearts. Yung iba nagbibigay sila kasi nagpapasalamat sila. Yung iba nagbibigay sila kasi punong-puno ng galak yung mga puso nila. Yun bang ibinabalik nila sa Diyos ang pagpapasalamat nila sa tinanggap nilang grasya sa pamamagitan po ng pagtulong nila o pagbibigay nila sa iba. Yung iba nga po, kapag ramdam na ramdam nila sa puso nila, sa kalooban nila, na bless sila, sila mismo magiging blessing sa iba. Baliw po ing tunay mamye, atin niyang lub, atin niyang utang alub, at pautang alub. Ang hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay taong walang loob. Alayang lub, buri ng sabihan, alayang puso. Nino mang taong ita. Paalala lang po lahat ng nasa sa atin. Lahat ng nasa sa iyo. Oo, pinagpawisan mo yan. Pinagtrabahuhan mo yan. Pero sa kahuli-hulihan, lagi mong tatandaan, lahat ng yan, sa Diyos galing yan. Ing tunay mamye, mo kabut magkalub. Ing tunay mamye, dapat atin niya mo namang lub. Lahus ya lub, potang akakwa ng magkalub. True giving, real giving must be sincere. It must be coming from the heart. And the real value of giving is not measured by the amount given. Dapat kasama ang puso mo kapag ka nagkakaloob ka o nagbibigay ka sa ibang tao. Pag anaka mo po, sana po ita mo, mamiyeta mo, uli mong kailangan. Sana hindi yung nagbibigay ka, nagkakaloob ka dahil kailangan lang. Hindi yon. Sana tumutulong ka, nagbibigay ka, nagkakaloob ka, dahil gusto mo. Dahil masaya ka sa ginagawa mo. At dahil yun ang gustong gawin. Gusto ng Diyos na gawin mo. Itang lawus king puso mo, masaya ka king gagawan mo, at buri mo king gagawan mo. Remember, God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Challenge lang po sa ating lahat, kasama na ako. Hamon lang bilang pangwakas, panghuli sa humilya ko. Alin ang kakaya dito sa mga sinabi ko? Anong klase kang tao kapag ka nagbibigay ka? What kind of giver are you? And how do you give? What is really your motive or your intention when you give? Nagbibigay ka ba dahil napipilitan ka lang? Nagbibigay ka ba dahil nakakahiya naman kung hindi ka magbigay? O nagbibigay ka dahil feeling mo, obligasyon mo na magbigay ka? O pwede rin, nagbibigay ka ba dahil gusto mo? Nagbibigay ka ba dahil taos sa puso mo? Nagbibigay ka ba dahil masaya ka sa ginagawa mo? O nagbibigay ka dahil yan ang nais ng Diyos na gawin mo? Please all rise. We now profess